Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1771, Kabanata 1780. Kabanata 1771. Nabigo siya sa dalawang sunod-sunod na laro na nagpangit sa mukha ng mga disipulo ng sekta ng Wushu. Hindi ito magandang simula. Susunod, ikaw naman. Malamig na tingin ni Wang Dingtian kay Yehan, mas mabuti pang huwag mong bigyan ang mga tao. Kahit ano, magaan na tugon ni Yehan, at patuloy na pinanood ang tunggalian sa gitna ng digmaan. Susunod, nanalo rin ang Chan Fuman ng dalawang sunod-sunod na laro, at muling nanalo ang Yixianmen. Ngunit ngayon, isang disipulo ng Zhuan Zhongman ang lumabas, at ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pwesto ng Waxman. Waxman, sino ang lalaban? Malamig na tinitigan ng mga disipulo ng Zhuan Zhongman ang pwesto ng Waxman, ang makapangyarihang aura ay kumalat at binalot ang kalangitan. Nakita ito ni Wang Dingtian at ng iba pa, lahat sila ay tumingin kay Yehan. Bakit hindi, ako na ang mauuna, sabi ni Huang Chi kay Yehan. Alam niya ang lakas ni Yehan, at sa sandaling kumilos siya, tiyak na magugulat ang lahat. Ang isang master na tulad ni Yehan ay dapat ilaan bilang huling gagamitin. Hindi na kailangan, nakangiting sabi ni Yehan, kung hindi ka kikilos, maliit ang tingin sa iyo ng iba. Mas mabuti pang manalo ka, malamig na umungol si Wang Dingtian. Sa kanyang palagay, mas mabuting alisin si Yehan sa lalong madaling panahon. Hindi mo na kailangang turuan ako kung paano ito gagawin. Walang pakialam na sabi ni Yehan, at may dalang espada sa kanyang baywang, lumakad siya palabas mula sa karamihan ng mga disipulo ng sekta ng Wushu, tinatanggap ang mga titig ng mundo sa paligid. Nang makita na si Yehan ang lumahok para sa sekta ng Wushu sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang panunuya sa mga mata ng tatlong iba pang mga disipulo. Ang lakas ni Yehan sa kalagitnaan ng yugto ay ang pinakamababa sa apat na kalahok. Sa mga tuntunin ng antas, bukod sa kanya, ang pinakamahina sa mga kalahok ay nasa kanilang rurok sa huling yugto ng Shaozan. Hehe, ang sekta ng Wushu pala ang lalero sa pagkakataong ito. Mukhang gusto ring tanggalin ng sekta ng Wushu ang taong ito sa lalong madaling panahon. Kung ako iyon, gagawin ko rin iyon. Medyo nakakahiya na panatilihin ang taong ito. Sa kalagitnaan ng yugto ng maliit na karangalan, sa kanyang lakas, natatakot akong hindi man lang siya makakagawa ng isang galaw laban sa disipulo ng sekta ng Zhuanzhong. May mga sunod-sunod na mainit na talakayan sa buong mundo, ngunit sa ilalim ng mga titig ng libu-libong mga mata, si Yehan, na naglalakad, ay mukhang napakakalmado. Anak ko, saan mo nahanap si Li Tangshen? Hiniling mo sa kanya na lumaban sa halip na sa sekta ng Wushu. Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Mahinang ngumiti si Chu Xiaoyao at interesado na tumingin sa direksyon ni Li Tangshan. Ganon din ang ginawa ng tatlong iba pang mga pinuno ng sekta. Pinapanood nila si Li Tangshan at hinahayaan si Yehan na lumaban, ang kinalabasan ng laban na ito ay natukoy na. Nakita ito, ang kalmadong mukha ni Li Tangshan ay nakaramdam din ng presyon. Tiningnan niya si Yehan, nagtatalo kung tama ba ang kanyang desisyon, at nagbigay sa kanya si Yehan ng isang hindi mababakas na pakiramdam. Parang ngayon ay maaari lamang niyang asahan na sorpresahin siya ni Yehan. Maliit na tao, hindi ko inaasahan na iiwanan ka ng sekta ng Wushu ng napakabilis. Nang makita si Yehan na lumalabas sa kampo ng sekta ng Wushu, tumawa si Gao Banshan, at sinabi, gayunpaman, dahil itinapon ka ng sekta ng Wushu, kung gayon, ako, Zhuan Zhongman, ay tutuperin ka, Muyu, patayin mo siya para sa akin, at ipadala siya sa impyerno. Narinig ito, ang masasamang mata ni Yun Zhongchan ay kumislap ng pagsisisi, mukhang hindi ko na kailangang kumilos pa. Sundin ang utos ng iyong kapatid. Ang disipulo ng sekta ng Zhuanzhong na nagngangalang Muyu ay nakangiting madyugo, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Yehan ay puno ng pagnanais na pumatay, at isang nakakatakot na pagnanais na pumatay ang sumabog mula sa kanya. Bilang isang piling disipulo ng sekta, ang kanyang lakas ay pambihira rin. Nakita ito, ang mga disipulo ng apat na sekta ay mukhang walang pakialam, at normal lang ang pagpatay sa labanan ng apat na sekta, ngunit ngayon ay mukhang ang panig ng sekta ng Wushu ang unang magbabayad ng presyo ng dugo.
Sa mga disipulo ng sekta ng Wushu, maliban kay Huang Qi na alam na hindi matatalo si Ye Han, ang iba pang mga disipulo ay hindi nagbigay ng mataas na pagtingin kay Ye Han. Kahit na alam nilang papatayin ng mga disipulo ng sekta ng Zuenjong si Ye Han, wala silang gaanong emosyon sa kanilang mga mukha. Mag-ulat sa pintuan, ako, Muyu, ay hindi papatay ng mga hindi kilalang tao. Nang makita si Ye Han na huminto sa harap, seryosong sabi ni Muyu. Sigurado ka bang gusto mo akong patayin, hindi mo ba iniisip? Tumingin si Ye Han kay Muyu at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Kung gusto ni Kuya Gao Bansha na mamatay ka, dapat kang mamatay, tumawa si Muyu at sinabi, gayunpaman, kung luluhod ka at mamamanhik sa akin, baka pagbigyan kita ng buhay. Narinig ito, ang nakangiting mukha ni Ye Han ay biglang nanlamig, ang lamig na iyon ay tila mas nakakatakot kaysa sa malamig na hininga ng nagyayelong bundok na ito. Sa unang kalahati ng aking buhay, lumuhod ako minsan. Sa ikalawang kalahati ng aking buhay, walang makakapagpapaluhod sa akin, kahit na ang mga Diyos na nakatayo sa mundong ito. Ang ekspresyon ni Ye Han ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang malamig na tinig ay umalingaw-ngaw sa espasyong ito at umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Kabanata 1772. Gayunpaman, ang lahat na nakarinig sa mga salita ni Ye Han ay malamig na ngumiti, isang mapagmataas na lalaki, mukhang itinuturing niya talaga ang kanyang sarili na isang karakter. Ang mga hamak ay naglakas loob na maging mapagmataas, karapat-dapat silang mamatay. Walang pakialam na tinitigan ni Gaizong ang pwesto ni Ye Han. Kung hindi ka luluhod, mamamatay ka. Sa plataporma, si Muyu ay mukhang mabangis, at isang langgam sa kalagitnaan ng isang maliit na posisyon ay nagsasalita ng walang katotohanan sa harap niya, hindi niya alam kung paano mabuhay o mamatay. Sa isang iglap nang mahulog ang mga salita ni Muyu, ang kanyang katawan ay nayanig na parang tigre. Ang sekta ng Zuenjong ay pangunahing nakabatay sa kapangyarihan ng paglilinang. Nakakagulat na kapangyarihan ang natipon sa kanyang mga kamao, lubhang nakakatakot, na parang ang kanyang mga kamao ay makakagawa ng butas sa kalangitan. Gayunpaman, kaharap ang nakakatakot na suntok ni Muyu, ang mukha ni Ye Han ay hindi nagbago. Bigla, nang ang kamao ni Muyu ay nasa harapan na ni Ye Han, nakita niya ang masasamang enerhiya na umaagos mula sa katawan ni Ye Han, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, at ang kanyang madilim na mga mata ay parang mga espada. Napalilibutan ng masasamang enerhiya, tila siya ay isang Diyos na demonyo. Mamatay. Mga kakilakilabot na salita ang lumabas sa bibig ni Muyu. Ang kanyang kamao na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan ay umabot na sa mukha ni Ye Han, at handa nang sumabog sa katawan ni Ye Han. Agad, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa mundo, gumalaw ang kanang kamay ni Ye Han, at ang kamaong iyon, na naglalaman ng napakalaking masasamang enerhiya, ay sumalpok pabalik, at ang bilis ay maraming beses na mas mabilis kaysa kay Muyu. Sa isang iglap nang ang kamao ni Muyu ay 10 sentimetro na lamang ang layo mula sa ulo ni Ye Han, ang kanang kamao ni Ye Han, na naglalaman ng nakakatakot na masasamang enerhiya, ay tumama ng malakas sa dibdib ni Muyu. Boom! Sa isang iglap, isang nakakatakot na pagtama ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, at sa sumunod na sandali, isang nakakagulat na tanawin ang lumitaw sa mga mata ng lahat ng umalingaw-ngaw ang pagtama. Sa harapan ni Ye Han, ang laman at dugo ay lumipad sa buong kalangitan, at ang nakasisilaw na dugo ay nagmentsa sa patong ng yelo sa lupa. Si Muyu, sa ilalim ng suntok ni Ye Han, ang kanyang katawan ay direktang sumabog. Walang kahit isang piraso ng katawan ang maaaring makita. Ang tagpong ito ay lubhang madugong at malupit, at ang epekto nito sa sinuman sa mundo ay lubhang malakas. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mundo ay tuluyang nanghina, maging ang mga nangungunang henyo ng iba't ibang mga sekta ay nagulat, tahimik, ang tagpong ito ay tila hindi matanggap sa kanila, lahat sila ay nakatingin kay Ye Han ng walang imak. Hehe, pasensya na, medyo mas mahirap. Gayunpaman, nang tila tahimik ang mundo, hinimas ni Ye Han ang kanyang mga kamao, at ngumisi sa mga mata ng mundo. Tinitingnan ng binata na may maliwanag na ngiti, sa sandaling ito, nang ang lahat ay nagulat, bigla silang nakaramdam ng lamig na tumama sa kanilang mga noo. Ang lalaking ito ay talagang sinuntok ang katawan ni Muyu. Ang malupit na paraan ay mahirap paniwalaan na ginawa ng nakangiting binata. Sa sandaling ito, ang mukha na puno ng mga ngiti ay hindi nagdulot ng init, kundi isang aura ng matinding lamig. Tungkol sa lakas ni Ye Han, maliban kay Huang Qi, ang lahat sa mundong ito ay minamaliit siya, at ang mga bunga ng pagmamaliit sa kanya, si Muyu ng Zuenjongman ay pinatunayan na ito gamit ang kanyang sariling buhay. Mukhang ang lakas ng lalaking ito ay hindi masusukat sa antas.
Kaharap si Muyu, na nasa rurok ng huling yugto ng junior rank, kaya niya itong mapatay gamit ang isang suntok. Talagang minamaliit ko siya. Gamit ang kanyang marahas na lakas, natatakot akong makikipagkompetensya siya sa mga master sa unang yugto ng dakilang karangalan. Ang titig ni TND dyan ay lubhang nakakagulat, tinitignan ang madugong tanawin, ang tanawin kanina ay na-replay sa isipan ng lahat na parang pelikula. Ang mga nangungunang henyo sa apat na sekta ay nanahimik din pagkatapos mabigla, ang kanilang mga titig na nakatingin kay Yehan ay tila medyo matalas, noong nasa kalagitnaan ng yugto ng junior position sila, hindi nila kayang patayin ang rurok ng huling yugto ng junior position gamit ang isang suntok. Mukhang talagang minamaliit ko ang batang ito. Malamig na umungol si Yeon Jongchan kahit na agad na pinatay ni Yehan ang Peak Master sa huling yugto ng Shaozun gamit ang isang suntok, hindi niya binigyang pansin si Yehan. Sa kalagitnaan ng dakilang posisyon, si Yehan ay napalakas ng isang antas na hindi maihahambing sa mga nasa maliit na posisyon. Senior Sister Xuanbing, ang taong nahanap ng sekta ng Wushu ay hindi simple. Sabi ng mataas na ranggo na mid-stage master ng sekta ng Chanfo, kinukuskus ang kanyang mga mata. Ngunit ito ay medyo pambihira. 5 lamang ang salitang sinabi ni Zia Xuanbing at hindi maiwasang tumingin ng higit kay Yehan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng suntok ni Yehan at ang marahas na lakas ay nagparamdam ng interes sa dalawang nangungunang swordsman ng mga kabataan, sina Zhu Dao Luoli at Mei Shanhai, at isa-isa nilang tinitigan si Yehan. Hindi kasing galing sa kanila, ngunit ang pagkakaroon ng gayong malakas na kakayahang tumalon sa mga hamon sa kalagitnaan ng maliit na posisyon ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Namangha si Wang Dingtian at ang ibang mga disipulo ng sekta ng Wushu, ngunit hindi sila makapagsalita sa sandaling iyon. Ang lakas ni Yehan ay talagang nagulat sa kanila. Gamit ang marahas na lakas ni Yehan kanina, marahil ay hindi masamang ideya na talunin si Huang Qi. Imposible. Mukhang totoo ang sinabi ni Kuya Huang Qi. Naisip ng mga disipulo ng sekta ng Wushu. Nang tingnan ulit nila si Yehan, ang paghamak at panunuya sa kanilang mga mata ay nawala na. Marahil ay mayroong pa ring hindi kasiyahan sa puso ni Wang Dingtian, ngunit katotohanan na minamaliit nila si Yehan. Kabanata 1773. Ang mga mata ng apat na pinuno ng sekta ay may mga ekspresyon din ng pagkagulat. Gamit ang kanilang paningin, hindi nila makita ang nakakatakot na lakas ni Yehan. Ang isa na pinagpuputol-putol ni Yehan ay isang piling disipulo ng kanyang sekta ng Zuenjong. Mukhang tama ang taya ko. Ang nakangiting mukha ni Li Tangshan ay puno ng saya. Si Yehan ay nagbigay sa kanya ng isang napakamalakas na sorpresa. Sa sandaling ito, ang katahimikan ng tatlong iba pang mga pinuno ng sekta ay nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Paano nangyari iyon? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Gao Banshan ay malamig na yelo, at ang kanyang malupit na mga mata ay nakatitig kay Yehan, na para bang gusto niyang kainin ito ng buhay. Hayop ka, naglakas loob kang pumatay ng isang tao mula sa aking sekta ng Zuenjong. Nakarinig nito, malamig na ngumiti si Yehan at nagsabi, "Nasa ikaw ka ba sa ulo ng asno? Ang disipulo ng iyong sekta ng Zuenjong ay papatay sa akin, kaya bakit ako nakatayo pa rito at naghihintay na patayin niya ako? Bukod pa rito, mukhang ikaw ang nag-utos sa kanya na patayin ako, kaya ang kanyang pagkamatay ay dahil sa inyong taas. Hayop ka, mas mabuting huwag mo akong makasalubong, o tiyak na papatayin kita." Galit na si Gao Banshan, at sa sandaling ito, ang mukha ni Gu Chen ay medyo pangit din, may balak na pumatay sa kanyang mga mata. Ang disipulo ng sekta ng Zuenjong ay pinatay, ito ay isang sampal sa mukha ng Zuan Zhongman. Hehe, sasabihin ko rin sa iyo, mas mabuting huwag mo akong makasalubong, kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa gamit ang aking kamao. Malamig na ngumiti si Yehan, syempre hindi magpapakita ng awa si Yehan sa isang taong determinado na patayin siya. Binata, hindi magandang maging masyadong mapagmataas. Mag-ingat na huwag mong mawala ang iyong buhay. Direktang tinitigan ni Gaizong si Yehan, at may sumabog na lamig sa kanyang kalmadong mga mata. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, "Salamat sa pagpapaalala, ngunit ako ay isang taong sumusunod sa mga tao at hindi ako nananakit, hindi ko rin sasaktan ang iba. Kung may nananakit sa akin, hindi ako isang malambot na persiman. Kung susubukan ko ang aking makakaya, papatawan ko siya ng parusa." Napakabuti, binata, tatandaan ko ang iyong sinabi. Walang pakialam ang boses ni Gaizong. Sa sandaling ito, alam ng lahat na ang pinuno ng sekta ng Zuenjong ay may balak na pumatay kay Yehan, at kinaputin siya ng isang 9th Revelation Supreme Master, iyon ay isang napakamapanganib na bagay.
Sa daan, para lang ipaalala sa pinuno ng sekta, mas mabuting huwag banggitin ang salitang patayin, kapag ang mga disipulo ng sekta ng Zhuanzhong ay nakasalubong ko, kung hindi, hindi ko sinasadyang papatayin ang sinuman. Natapos ni Yehan ang pagsasalita na may ngiti, at naglakad patungo sa mga disipulo ng sekta ng Wushu. Sa nakapaligid na mundo, maraming tao ang nagkatinginan na naguguluhan. Bagaman hindi nila itinanggi na minamaliit nila si Yehan ay tila medyo baliw din. Naglakas loob siyang mang-asar sa Nine Tribulation Supreme Being, si Gaizong ng Zhuanzhong Gate. Kung ang malakas na lalaki ay talagang magagalit, maiiwan ba ni Yehan ang nagyayelong bundok na ito? Iyon ay maaaring magpabigo sa iyo. Kung makakasalubong mo ako, tiyak na papatayin kita. Gayunpaman, isang nakamamatay na boses ang biglang nagmula sa likuran ni Yehan, at nilinga ni Yehan. Si Guchen pala iyon. Sinabi ni Yehan na may ngiti, basta't mayroon kang lakas na iyon, tinatanggap ko iyon. Siyempre, hindi ko alintana ang pagkuha ng isa pang buhay mula sa sekta ng Zhuanzhong sa aking mga kamay. Hahayaan kitang maging mapagmataas sandali, pagdating ng panahon, ako, si Guchen, ay tiyak na ipadadala kita sa impyerno. Malamig na umungol si Guchen, ngunit ang balak na pumatay sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Inaantay kita na pumatay. Lumingon si Yehan at ngumisi, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa mga disipulo ng sekta ng Wushu. Ang batang ito ay napakatiwala, hindi ba talaga ito simple? O mayroong isang makapangyarihang puwersa sa likuran niya? Kumislap ang mga mata ni Chu Xiaoyao, at ang pagtitiwala na ipinakita ni Yehan ay nagparamdam sa kanila ng higit na hindi maunawaan. Bukod pa rito, ang isang natitirang henyo tulad ni Yehan, sa pangkalahatan, ay nagmumula sa ilang makapangyarihang puwersa, at ang ilang makapangyarihang puwersa lamang ang maaaring magpalaki ng isang napakamakapangyarihang henyo. Siyempre, ang pagtitiwala ni Yehan ay nagmumula kay Emperor Aoqing. Hindi basta-basta gagawa ng mga kaaway si Yehan, ngunit hindi niya hahayaang saktan siya ng iba, lalo na kung ang kalaban ay gustong harapin ang isang puwersa tulad ng Zhuanzhong Man. Hindi niya alintana na ipaalam sa kabilang panig kung ano ang ibig sabihin ng huwag mang-api sa mga kabataan. Pagkatapos bumalik ni Yehan sa kampo ng mga disipulo ng sekta ng Wushu, ang titig ni Tiandijan kay Yehan ay unti-unting nawala. Gayunpaman, pagkatapos noon, walang sinuman ang magpapatuloy sa pagmamaliit kay Yehan, maging ang marahas na lakas na ipinakita ni Yehan, o ang pagtitiwala na ibinuga niya, ay nagparamdam sa mga tao na huwag magpatuloy sa pagmamaliit sa kanya. Bagaman si Yehan ay nakatalo lamang ng isang batang master na nasa rurok ng huling yugto ng maliit na ranggo, ang kanyang lakas ay hindi pa rin kasing ganda ng mga nangungunang master sa apat na kalahok, ngunit ang pagkamit ng hakbang na ito sa gitnang yugto ng maliit na ranggo ay sapat na para hamakin ang maraming tao. Habang bumabalik si Yehan sa kampo ng mga disipulo ng Wuxuman, ang mga mukha ng mga disipulo ng Wuxuman ay mukhang hindi komportable sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, bago ito, walang awa nilang itinapon at hindi pinansin si Yehan. Gayunpaman, hindi na inabala ni Yehan ang mga disipulo ng sekta ng Wushu. Si Huang Qi lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon sa buong sekta ng Wushu, at si Li Tangshan ay kalahati lamang sa kanila. Maganda ang panalo mo. Tiningnan ni Huang Qi si Yehan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang dating tahimik na mukha. Sinabi ni Yehan na may ngiti, kung hindi ka mananalo ng mas maganda, hindi ka ba magpapatuloy na maliitin ng ilang tao? Nakarinig nito, nanigas ang mukha ni Wang Dingtian. Sinabi ni Zhuang Feiyo, ang ginto ay kumikinang saan man ito mapunta. Mukhang minamaliit ka ng mga disipulo ng ating sekta ng Wushu noon. Sana ay hindi ka magalit. Umiling si Yehan at sinabi na may ngiti, ayos lang, kunin na natin ang kailangan natin. Matapos sabihin ito, tumingin si Yehan sa unahan. Pagkatapos ng labanan sa pagitan niya at ni Muyuk, isang disipulo ng sekta ng Zhuanzhong, ang mga disipulo ng sekta ng Chanfo ay sumunod at nakipaglaban sa mga disipulo ng sekta ng Yixian. Kabanata 1774. Sa ngayon, ang Zhuanzhong Man ay nanalo ng 3 laro at natalo ng 1 laro. Kung ang Chanfo Man ay mananalo sa larong ito ay mananalo ng 4 na laro ng sunod-sunod, ang Yixian Man ay nanalo ng 2 laro at natalo ng 2 laro, samantalang ang Wuxuman ay nanalo ng 1 laro at natalo ng 3 laro. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay hindi nagtagal, at sa huli ay ang disipulo pa rin ng Chanfo Man ang nanalo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga disipulo ng sekta ng Chanfo na nakikipaglaban, natuklasan ni Yehan na ang kanilang pinakamalakas na paraan ay isang uri ng anteng-anteng na tawista.
Sa isang pag-iisip lamang, iba't ibang mga anting-anting na tawista ay maaaring ukitin sa kanilang mga kamay, ang ilan sa mga ito ay umaatake ng mga anting-anting na tawista, at ang ilan ay mga depensibo na simbolo ng tawista, na medyo katulad ng mga porma sayon. Ang ganitong kakaibang paraan ng pag-atake ay lubhang makapangyarihan. Ang pag-atake ng Ron sa kanilang mga kamay ay mahirap ipagtanggol. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Yehan. Ang ganitong uri ng anting-anting ay mas malakas kaysa sa nakasulat sa dilaw na papel. Maaari itong bumuo sa kawalan sa harap nila. Sa muling panalo ng Chanfuman, ang Waxuman ay nasa pinakamababa pa rin sa pangkalahatan, kasunod ang Yixenmen, pagkatapos ay ang Zhuanzhongman, at ang numero 1 ay natural na ang Chanfuman, talunin. Siyempre, ang mga nakikipaglaban sa kasalukuyan ay karaniwang ang piling mga disipulo ng mga pangunahing puwersa, hindi ang mga nangungunang disipulo. Sa lalong madaling panahon, habang lumilipas ang panahon, ang piling mga disipulo ng mga pangunahing puwersa ay halos naglaro ng isang beses. Kabilang sa mga ito, ang Wushu Menwo ay nanalo din ng 2 tagumpay, at ang isa na may Yehan ay nanalo ng 3. Isang laro at isang pagkatalo. Sa sandaling ito, ang nangunguna pa rin ay ang Chanfuman. Kahit na sa kompetisyon ng mga piling disipulo, ang Chanfuman ay may ganap na bentahe. Nanalo sila ng 6 na laro ng sunod-sunod, at ngayon ay nasa ika-7 laro na sila. Pangalawa, ang Zhuanzhong Gate, Yixien Gate, Wushu Gate, at Chanfu Gate ay makapangyarihan, gaya ng makikita sa ranggong ito. Sa huli, ang Chanfuman ay nanalo pa rin, nanalo ng 7 laro ng sunod-sunod. Kaagad, si Yun Zhongchan ay naglakad mula sa kampo ng Yixenmen, ang kanyang masasamang mata ay tumingin sa mundo, nakita ito, si Gao Banshan, na may sama ng loob kay Yun Zhongchan, ay malamig na umungol na may isang sigaw, siya ay naglakad din mula sa kampo ng Zhuanzhongman. Yun Zhongchan, sinabi ko, sisirain ko ang iyong mga mata. Galit na galit si Gao Banshan, at may isang nakakatakot na puwersa na umaagos mula sa kanyang malakas na katawan, at walang pakialam niyang iwinawagayway ang kanyang nakakuyong na mga kamao, na nagdudulot ng isang mapurol na sonic boom na umalingaw-ngaw sa kawalan. Nakita ito, malamig na ngumiti si Yun Zhongchan at nagsabi, dahil ikaw ay masyadong aktibo, ngayon ay hahayaan kitang subukan kung ano ang tunay na kahihiyan. Tigilan mo na ang kalokohan at panoorin ang mga suntok. Ang ekspresyon ni Gao Banshan ay lubhang marahas, ang mga nakakatakot na mga kamao ng laman ay parang mga bakal na kamao, na may taglay na nakasisirang puwersa at sumugod patungo kay Yun Zhongchan, gamit ang suntok na ito, ang suntok ni Gao Banshan ay pumatay sa itaas ng landas, ang kawalan ay sumabog ng puwersang ito, at ang mga mapurol na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa kawalan ng sunod-sunod. Immortal Slash. Malamig na sumigaw si Yun Zhongchan, at nakita ang liwanag ng espada sa kanyang kamay na nagwawagayway ng ligaw, at ang liwanag ng espada ay umindayog sa ere, at pagkatapos ay isang mapupunit na bakas ang kumalat mula sa kawalan, na umabot sa katawan ni Gao Banshan. Lumabas. Ang eksena na ito ay nagdulot ng higit pang mga mabaliw na puwersa na umaagos mula sa katawan ni Gao Banshan, at ang makapal na puwersa ay natipon sa 2 kamao, na bumubuo ng isang kamao ng puwersa. Boom! Sa isang iglap, ang liwanag ng espada ay bumangga sa kamao ng puwersa, at ang nakakatakot na epekto ay nagwalas sa 4 na direksyon na parang alon, at ang nakapaligid na kawalan ay naging magulong. Nasa loob nito, sina Gao Banshan at Yun Zhongchan ay umatras ng mabilis. Sa bawat pag-atras ni Gao Banshan, mayroong isang malakas na pagsabog sa makapal na layer ng yelo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, si Yun Zhongchan, na nasa kalagitnaan na ng Grandmaster, ay mas mahusay pa rin kaysa kay Gao Banshan. Bagaman si Gao Banshan ay maaaring hindi matalo kay Yun Zhongchan sa mga tuntunin ng lakas, ang pinakamalakas na Yun Zhongchan ay ang kanyang isang pares ng masasamang mata. Ang mga mata ng masasamang espiritu, sa lakay. Bigla, si Yun Zhongchan, na umatras ng mabilis, ay tumigil, ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang espiritu, at isang bughaw na liwanag ang lumitaw, na mukhang lubhang nakakatakot. Ilalabas na ni Yun Zhongchan ang mga mata ng masasamang espiritu. Ang mga mata ng lalaking ito ay talagang nakakatakot. Nakita ang eksena na ito, maraming tao sa mundo ang tumitig sa kanya, hindi tumitingin sa mga mata ni Yun Zhongchan. Dahil ang paghawak sa mga mata na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na ang kanilang katinoan ay malilito. Gao Banshan. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ni Yun Zhongchan.
Matapos marinig ang mga salitang ito, si Gao Banshan, na biglang umatras, ay tumingin kay Yoon Jong-chan, ngunit nang magtagpo ang kanyang mga mata sa masasamang mata ni Yoon Jong-chan, ang orihinal na pares ng kumikinang na mga mata ng tigre, ay biglang naging manhid na para bang sa sandaling ito, nawala ang malay ni Gao Banshan. Gao Banshan, lumuhod. Sa oras na ito, nang mukhang manhid si Gao Banshan, isang malamig at walang pusong tinig ang umalangaw mula sa bibig ni Yoon Jong-chan. Kabanata 1775. Nakarinig nito, nagulat ang lahat sa mundo, pinapaluhod si Gao Banshan, isang ganitong kahihiyan, ito ay mas masahol pa kaysa sa huling pagkatalo ni Gao Banshan kay Yoon Jong-chan. Ang mga mata ni Gao Banshan ay nanlalabo at ang mga tao sa mundo ay nagulat din. Ang pag-utos kay Gao Banshan na lumuhod, ang kilos ni Yoon Jong-chan, ay magpapahirap sa kanya kaysa sa pagpatay kay Gao Banshan. Itanong ko lang, bilang isang nangungunang disipulo ng sekta ng Suenjong at isang henyo sa Yuhengyo, kung si Gao Banshan ay luluhod ngayon, mahihirapan siyang itaas ang kanyang ulo sa Yuhengyo sa hinaharap, maliban na lang kung mayroon siyang lakas na pumatay kay Yoon Jong-chan. Kasunod ng mga salita ni Yoon Jong-chan, ang mga nanlalabo na mata ni Gao Banshan ay nagpakita ng isang pagpupumiglas, ngunit ang malakas na katawan ay may kahulugan na ng pagyuko. Nakita ito, ang mga mata ng Zoen Jongman ay nanatili, at ang kanilang mga mukha ay biglang naging medyo pangit. Kung si Gao Banshan ay luluhod, mawawala rin ang mukha ng kanilang Zoen Jongman. Ang mga mata ng lalaking ito ay talagang nakakatakot. Kahit na ang mga taong may mas mataas na antas kaysa sa kanya ay natatakot sa kanyang masasamang mata. Malalim na sabi ni Zhang Taiyok, at natatakot din siya kay Yoon Jong-chan sa kanyang mga salita. Sabi ni Huang Qi, ang masasamang mata ni Yoon Jong-chan ay likas, ang ganitong uri ng talento ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong henyo, sabi-sabi na kapag ang ganitong uri ng masasamang mata ay napalaki sa isang mataas na antas, sa isang pag-iisip lamang, kahit na ang antas ay mas mataas walang sinuman sa kanyang makapangyarihang mga tao ang makakapigil sa kanyang masasamang mata. Sinasabing si Yehan ay mas interesado kay Yoon Jong-chan, na may ganitong mahimalang mga mata, sa mga tuntunin ng talento, si Yoon Jong-chan ay marahil ay mas malakas kaysa sa maraming henyo na naruroon. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Gao Banshan. Sa harap ng napakaraming tao, luluhod ba si Gao Banshan kay Yoon Jong-chan? Ang mga hibla ng pagpupumiglas ay lumitaw mula sa mga mata ni Gao Banshan, ang kanyang malakas na katawan ay dahan-daang yumuko, at ang kanyang nakataas na ulo ay unti-unting bumaba, ngunit ang paggalaw na ito ay napakabagal. Lumuhod. Bigla, isa pang napakamalamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Yoon Jong-chan. Ang tunog ay parang kulog, at ang kanyang masasamang mata ay mas mukhang masama pa. Ang masasamang hininga sa pagitan ng mundo at ng lupa ay halos binalot ang mundo, lahat ay sumugod patungo kay Gao Banshan. Sa sumunod na sandali, ang ekspresyon ni Gao Banshan ay biglang nanginginig, ang kanyang malakas na katawan ay biglang lumuhod patungo sa makapal na layer ng yelo, at isang mapurol na tunog ang nagmula sa mga tuhod na iyon. Bigla, ang mga nalilito na mata ni Gao Banshan ay agad na naging malinaw, at ang kanyang mukha ay biglang naging walang dugo at lubhang namumutla. At ang kumikinang na espada sa kamay ni Yoon Jong-chan ay nahulog sa balikat ni Gao Banshan sa sandaling siya ay nagising. Hanggat gumawa si Gao Banshan ng anumang pagbabago, papatayin siya ng espada. Nakita ang eksena na ito, ang mga tao sa mundo ay nagkagulo. Ang masasamang mata ni Yoon Jong-chan ay napaka nakakatakot kahit si Gao Banshan ay hindi makalaban. Para kay Gao Banshan na lumuhod sa harap niya, si Yoon Jong-chan ay napahiya, natatakot akong hindi ito malilimutan ni Gao Banshan. Ang mukha ng Zoen Jongman ay tuluyang nawala dahil sa pagluhod ni Gao Banshan. Nakikinig sa mga tinig mula sa langit at lupa, ang mga mata ni Gao Banshan na parang tigre ay nagpalabas ng isang napakalaking puot. Huwag kang gagalaw-galaw, kung hindi, baka hindi ko sinasadyang mapatay ka. Ngumiti si Yoon Jong-chan, tumingin kay Gao Banshan na nakaluhod sa harap niya, at mayabang na nagsabi, gamit ang iyong maliit na kakayahan, karapat-dapat kang makipaglaban sa akin. Gao Banshan, natalo ka. Nakita ito, sinulyapan ni Chu Xiaoyao ang posisyon ni Gaizong na may ngiti sa kanyang mukha. Sa mukha ng huli, mayroong isang naglalaganap na puot na inilalabas. Nakita ang pagluhod ng disipulo ng Yixianmen, ang eksena na ito ay tila sinampal ng husto ang mukha ng Zoen Jongman, na nagparamdam kay Gaizong na ang kanyang mukha ay tinapakan ng minsan. Sa mundo, bukod sa sekta ng Zoenjong, mayroon ding mga pagtawa mula sa lahat ng mga sekta. Sa sandaling ito, si Gao Banshan ay tuluyang naging katatawanan. Ang langit sa mga ulap.
Si Gao Banshan ay may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kamaong iyon na may taglay na nakakatakot na puwersa ay bumagsak sa layer ng yelo, binubuhos ang napakalaking galit sa kanyang puso. Ang suntok na ito ay nagparamdam sa lahat sa paligid niya ng mga alon ng pagkabigla na nagmumula sa ilalim ng kanilang mga paa, flutter. Gayunpaman, si Yoon Jong-chan ay bumalik na sa kampo ng mga disipulo ng Immortal Sect sa sandaling ito, tinitignan si Gao Banshan na itinuturing na katatawanan ng lahat na may pang-iinsulto. Ito ay isang malalim na kahihiyan na hindi mararamdaman ni Gao Banshan ang kaunting kaluwalhatian sa sandaling ito, pinapanood ng sama-sama ng mga mata ng langit at lupa. Ikaw, umalis ka na rito. Si Moran, ang titig ni Gao Banshan ay nakatuon sa direksyon ng disipulo ng sekta ng Wushu na parang isang malamig na hayop, at ang target na kanyang tiningnan ay si Yehan na nanunood sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Nakita ito, ang nakangiting mukha sa mundo bigla, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw. Hehe, mukhang gusto ni Gao Banshan na gamitin siya bilang punching bag. Kabanata 1776. Nagtitiis ng ganitong kahihiyan sa mga kamay ni Yoon Jong-chan, paano hindi makakahanap si Gao Banshan ng mapaglalabasan ng sama ng loob. Nakita ito, malamig na ngumiti si Yeleng at nagsabi, maaaring hindi pa sapat ang kahihiyan na iyong naranasan. Gusto mo bang subukan ulit? Dahil lamang sa ikaw ay isang hindi kilalang tao, anong karapatan ang mayroon ka para katawinin ako? Umalis ka, sumigaw si Gao Banshan sa langit, ang kanyang tinig ay umalog sa langit. Sa sandaling ito, siya ay nahulog sa isang semi-baliw na estado, at ang kanyang buong katawan ay puno ng nakakatakot na puot. Mapapahiya mo ang iyong sarili. Umungol si Yehan, at lumipad palabas. Gayunpaman, sa sandaling sumugod si Yehan, sinuntok ni Gao Banshan si Yehan na parang isang umuungal na leon. Ang balak na pumatay ay napakalaki. Ang suntok na ito ay makapangyarihan. Para itong bundok na parang sisubog ang katawan ni Yehan. Ayon sa gusto mo, malamig ang ekspresyon ni Yehan, ang mapanirang enerhiya ay nagsayaw ng ligaw sa itaas ng kanyang kamao, at ang nakapaligid na katawan ay napapalibutan ng nakakatakot na mapanirang enerhiya. Ang mapanirang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na inilabas, at lahat ng ito ay nagsama-sama sa kanyang kanang kamao. Nakita ito, ang mga titig ng maraming tao sa mundo ay nanigas. Nang talunin ni Yehan si Muyu gamit ang isang suntok kanina, maraming tao ang hindi pinansin ang nakakatakot na mapanirang enerhiya na inilabas mula sa katawan ni Yehan dahil ang suntok ni Yehan ay napakalakas. Kaya't hindi pinapansin ng mga tao ang kapangyarihang inilabas niya. Sa sandaling ito, natuklasan ng lahat na ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay hindi simple. Boom! Sa isang iglap, ang mga kamao ng dalawang lalaki ay nagbanggaan na parang dalawang taluktok ng bundok, at ang paputok na puwersa ay walang awang kumalat sa pagitan nila. Pagkatapos, isang nakakatakot na hiyaw ang nagmula sa bibig ni Gao Banshan, at ang kanyang katawan ay tila naputol. Ang mga saranggola ay karaniwang lumilipad ng pabaligtad. Bukod pa rito, ang mas nakakatakot ay ang kanang kamao ni Gao Banshan ay tuluyang napangit sa sandaling ito, at ang mga buto sa itaas ng siko ay biglang na-highlight, na mukhang lubhang pangit. Nakita ito, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng balak na pumatay, ang kanyang mga hakbang ay yumapak sa makapal na yelo, at ang kanyang buong katawan ay parang isang buhawi patungo sa umatras na Gao Banshan. Dahil ang kabilang panig ay napuot na sa kanya, mayroong binibigyan ng pagkakataon, si Yehan ay syempre ay aalisin ang cancerous tumor na ito. Hayop, paano mo nagawa iyon? Nakita ang eksena na ito, sa kampo ng Zhuanzhongman, isang binata na may mabangis na aura ay sumugod patungo kay Yehan, at sa isang kisap mata, siya ay nasa harap ni Yehan, sumabog ang ulo ni Han. Mabangis na kamao ngayon. Nakita ang suntok na ito na bumagsak patungo sa kanya, ang mga nakamamatay na mata ni Yehan ay naging mas poot pa, at ang kamaong naglalaman ng nakakatakot na mapanirang enerhiya ay sumuntok ng walang hiya. Boom! Sa sandaling iyon, ang mga kamao ng dalawa ay nagbanggaan ng mahigpit, at ang kakilakilabot na tunog ng pagbanggaan ay parang epekto ng dalawang mabibigat na martilyo. Sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao ng dalawa, isang pag-agos ng puwersa ang nagmula kay Yeye. Ang malamig at mabangis na kamao ay bumulwak mula sa gitna ni Guchen, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Kaagad, sa ilalim ng pagbanggaan ng ganitong uri ng puwersa, ang mga katawan ni Yehan at Guchen ay hindi mapigil ang sumabog sa makapal na layer ng yelo. Ang kakilakilabot na panginginig ay nagmula sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa bawat pag-atras ng dalawa, ang puwersa ay naihatid sa layer ng yelo, na parang sisirain ang plataporma, at nadama ito ng mga disipulo ng apat na pangunahing sekta sa paligid ng plataporma.
Ang kakilakilabot na panginginig ay naihatid mula sa ilalim ng mga paa. Nakita ang eksena na ito, ang mga mata ng nakapaligid na mundo ay lubhang nagulat. Mula sa kahihiyang pagkatalo ni Gao Banshan sa mga kamay ni Yun Zhongchan at pagkatapos ay hamanin si Ye Han, ang eksena na ito ay tila matagal, ngunit sa katunayan ay tumagal ng wala pang 10 segundo. Sa panahong ito, hindi lamang siya natalo ni Ye Han gamit ang isang makapangyarihang suntok matapos maabot si Gao Banshan, tuluyan niyang inalis ang kanang kamao ng kalaban, at kahit na sa biglaang pag-atake ng mabangis na kamao ni Gu Chen, siya ay pantay na nakipaglaban sa kalaban. Walang sino man sa mundo ang mag-aakala ng ganitong nakakatakot na lakas. Sa simula, si Ye Han ay sumabog sa katawan ng disipulo ng sekta ng Zhuanzhong na si Muyu gamit ang isang suntok. Ang ganitong uri ng marahas na lakas ay nagparamdam sa lahat na ang kakayahan ni Ye Han sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga master sa unang yugto ng dakilang karangalan. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Gao Banshan, na nasa unang yugto ng dakilang karangalan, ay natalo pa rin sa suntok ni Ye Han, at siya ay malubhang nasugatan din. Kahit na si Jiquan Guchen, isang master na nasa rurok ng gitnang yugto ng dakilang rango, ay biglang gumawa ng isang hakbang, sa halip na harapin siya, si Ye Han ay hindi pa rin nahuhulog sa isang kawalan. Dapat malaman na ang antas ni Ye Han ay nasa gitnang yugto lamang ng junior rank, at malayo pa siya sa rurok ng gitnang rango ng dakilang rango. Gayunpaman, kahit na may kapangyarihan ng gitnang yugto ng junior position, walang nakakita sa mundong ito ng ganitong nakakagulat na lakas sa gitnang yugto ng junior position. Kahit na ang mga pinuno ng apat na pangunahing sekta ay mukhang seryoso sa sandaling ito. Walang ganitong makapangyarihang henyo sa Yuheng Domain. Gamit ang ganitong nakakatakot na kakayahan sa paghamon na lumalampas sa antas, natatakot akong mahirap maghanap ng ganitong makapangyarihang henyo sa apat na pangunahing kalangitan, ang henyo ay lumabas. Kabanata 1777. Paano nangyari iyon? Sa buong mundo, ang mga nakakagulat na titig ay sagana. Ang pangalawang pag-atake ni Ye Han, ang nakakatakot na kapangyarihan na sumabog muli ay nalampasan na ang limitasyon na maaaring hamanin ng isang mid-term master ng isang maliit na karangalan. Kahit si Huang Qi, na nakakaalam na si Ye Han ay napakalakas, ay lubhang nakakagulat din. Hindi ko inaasahan na makakakita ng ganito kalakas na tao sa labas ng apat na dakilang kalangitan. Mahigpit na hinawakan ni Zhu Luoli ang kanyang blood knife, at may mga hibla ng maliwanag na sumabog mula sa kanyang mga nakapikit na mata. Pinanood din ni Mei Shanhai si Ye Han sa parehong paraan. Ang mga taong nagmula sa rehiyon ng Tianzhou ay alam na mahirap maghanap ng isang taong may ganitong abnormal na kakayahan sa pakikipaglaban tulad ni Ye Han. Mukhang nakakita nga ng kayamanan ng sekta ng Wushu sa pagkakataong ito. Kalmadong sabi ni Zia Xuanbing. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata sa paligid ni Ye Han ay nakatitig kay Ye Han. Ang pagkagulat na ibinigay sa kanila ng mapagmataas na binata kanina ay lampas sa mga salita. Tungkol kay Gao Banshan, na nawalan ng braso, walang pumunta doon pagkatapos bigyang pansin siya, pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo, si Gao Banshan ay maaaring hindi na makapag-angat ng ulo sa Yuhengyo sa hinaharap. Sa gitna ng plataporma, malamig na tinitigan ni Ye Han ang binata sa tapat niya, mabangis na kamao na si Gu Chen, ang lakas ng taong ito ay mas malakas nga kaysa kay Gao Banshan, ang kapangyarihan sa ilalim ng suntok na iyon ay mas malakas kaysa sa tinatawag na mabigat na suntok ni Gao Banshan, bukod pa rito, ang kanyang kamao ay mas mabangis. Tungkol kay Gao Banshan, hindi man lang siya pinansin ni Ye Han. Kaya ni Ye Han natalunin si Yan Yulan na nasa unang yugto ng Great Senior Rank noong siya ay nasa rurok ng Late Concentration Stage. Ang high mid levels ay napakadali lang. Ito ba ay isang foul para sa iyo? Tiningnan ni Ye Han si Gu Chen, nakikipaglaban siya kay Gao Banshan, ngunit bigla na lamang sumali si Gu Chen. Walang mga alituntunin dito. Mabangis na sabi ni Gu Chen sa kanyang mga mata, dapat kong sabihin na walang nakakakita ng malinaw sa iyong lakas, ngunit hindi rin ito lugar kung saan ka maaaring maglaro ng ligaw. Napakabuti. Malungkot na sabi ni Ye Han, pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang makakapagtawa hanggang sa huli. Pagkatapos ng lahat, mula sa katawan ni Ye Han, ang mga alon ng matalas na kapangyarihan ay tumulo. Nang lumitaw ang kapangyarihang iyon, ang kawalan sa paligid ni Ye Han ay naging lubhang matalas. Pagkatapos, ang espada sa baywang ni Ye Han ay dahan-daang hinugot niya. Anong uri ng kapangyarihan ito? Naramdaman ng kapangyarihang inilabas mula sa katawan ni Ye Han, ang mga mata ng nakapaligid na mundo ay nanigas. Ito ang kapangyarihan ng ginto, na kilala bilang ang pinakamatulis na kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan.
Ang mga mata ni Tian Yanzi mula sa Chanfuman ay lumiwanag, at nagsabi, inilabas lang ng batang ito ang kapangyarihan ng Mahika, ngunit ngayon ay naglabas siya ng isa pang isang kapangyarihan, hindi ba siya makakapagkaroon ng dalawang kapangyarihan sa isang tao? Nakarinig ng mga salita ni Tian Yanzi, ang mga mata ng langit at lupa ay nanigas, ang kapangyarihan ng Mahika at ang kapangyarihan ng ginto, isang tao ay may dalawang uri ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, nang ang mga matang iyon ay tumingin muli kay Yehan, bigla niyang nadama na bukod sa pagiging makapangyarihan, ang kabilang panig ay mukhang mas misteryoso pa. Kagiliw-giliw, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong tao. May isang mapang akit ng ngiti sa mga labi ni Zhou Luoli. Mamatay ka, bigla, sumabog si Gu Chen. Ang kanyang katawan ay parang isang marahas na bugzo ng hangin, at ang mga kamaong iyon ay may taglay na kakilakilabot na grabidad, na parang sa sandaling ito, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay natipon sa mga kamao ni Gu Chen, na may isang suntok, tila isang sinaunang hayop ang lumitaw sa mga mata ng lahat, umuungal patungo sa posisyon ni Yehan. At ang target ay direktang nakaturo sa dibdib ni Yehan. Ang nakakatakot na suntok na ito ay tila tumusok sa dibdib ni Yehan. Putol. Gayunpaman, nang ang kamao ni Gu Chen na parang sinaunang hayop ay babagsak na sa katawan ni Yehan, ang longevity sword ni Yehan ay may taglay na mga pagsabog ng nakasisilaw na gintong liwanag at sumugod ng diretso sa kamao ni Gu Chen. Ang gintong liwanag ng espada na iyon, na parang nagninangas na araw, ay lumiwanag sa langit at lupa, ang ketetalasan nito ay nakakaakit. Sa isang iglap sa ilalim ng titig ng lahat, nang ang gintong liwanag ng espada ay bumagsak sa kamaong naging mabangis na hayop, ang nakakatakot na gintong liwanag ay pamunit sa lahat ng bagay, at ang nagbabantang sinaunang mabangis na hayop ay direktang natakpan ng gintong espada. Ang liwanag ng espada ay napunit sa dalawa, at ang mga kamao ni Gu Chen ay tuluyang hindi nakayanan ang pagpatay ng gintong liwanag ng espada na ito. Tawa. Si Moran, ang gintong liwanag ng espada ay nagpatuloy sa pagputol, sinusubukang putulin ang kamao ni Gu Chen. Nakita ito, ang mga tao sa mundo ay nagulat. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na puwersa ay kumalat din sa mundong ito, at ang ganitong uri ng puwersa ay gustong ikulong ang lahat ng puwersa sa mundo. Sa sandaling inilabas ang nakakatakot na puwersang iyon, malinaw na naramdaman ni Yehan na ang kanyang bilis ay bumabagal, na parang ang nakakatakot na puwersang iyon ay ikinukulong ang kanyang katawan. Naramdaman ito, nanlamig ang mukha ni Yehan, ang balak na pumatay sa kanyang mga mata ay walang hanggan, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog ng ligaw, at ang kanyang espada ay nagpatuloy sa pagputol patungo kay Gu Chen. Kabanata 1778. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil ng nakakatakot na puwersang iyon, ang bilis ng espada ni Yehan ay medyo mas mabagal pagkatapos ng lahat, na nagbigay kay Gu Chen ng oras upang lumaban. Boom! Ang kamao ni Gu Chen ay sumabog na nagiging isang kamangha-manghang kaguluhan ng kapangyarihan, na bumangga sa nakakatakot na gintong liwanag ng espada ni Yehan, sa ilalim ng pagbanggaan ng dalawang puwersang ito. Sa isang iglap, naramdaman ng katawan ni Gu Chen na parang siya ay tinamaan ng husto, at lumipad siya paatras na dumuran ng dugo. Malakas siyang tumama sa makapal na layer ng yelo, at ang kanyang mukha ay naging lubhang namumutla. At si Yehan ay nasa ilalim din ng pagkabilanggo ng nakakatakot na puwersang iyon, hindi na siya makakausad. Nakita ito, tiningnan ni Yehan ang direksyon ng Zhuan Zhongman gamit ang kanyang nagyayelong mga mata, at ang nakakatakot na puwersang iyon ay nagmula kay Gaizong. Kung hindi niya ito hinarang, si Gu Chen ay maaaring hindi gaanong madaling nasugatan. Ang eksena na ito ay muling nagparamdam ng pagkatigil sa mga mata ng langit at lupa. Si Gu Chen ay natalo rin ni Yehan. Nahaharap kay Yehan, wala rin siyang gaanong lakas upang lumaban. Bukod pa rito, ang hindi naglalaho na kapangyarihan sa mundo ay nagpakita ng malinaw sa lahat na kung si Gaizong, ang Ninth Revelation Supreme, ay hindi biglang nakialam, ang wakas ni Gu Chen ay magiging mas malungkot kaysa sa ngayon. Ang mga mata ng langit at lupa ay nagkatinginan. Sa sandaling ito, ang nag-iisang binata na nakatayo sa gitna ng plataporma ay nagparamdam na imposibleng malaman kung saan ang kanyang hangganan. Nahaharap sa isang mas malakas na kalaban, tila ang kanyang lakas ay maaaring magpatuloy na lumago. Kapatid na Gaichong, ang iyong pag-uugali ay medyo sobra na. Malamig na umungol si Li Tangshan, ang mga kilos ni Gaizong ay hindi nilinlang ang sinuman sa mundong ito, makatwiran para sa mga disipulo na makialam, ngunit bilang pinuno ng isang grupo na makialam sa tunggalian sa pagitan ng mga nakababata, kung ang ibang mga tao ay gagawa ng pareho, ano ang punto ng paligsahang ito?
Nakarinig nito, malamig na umungol si Gaizong, at nagsabi, ang binatang ito ay malupit at walang awa, hindi ko siya pinatay para bigyan ka ng mukha. Hehe, walang hiya, hindi matatalo, matandang lalaki, ang kakayahan ng iyong disipulo ay hindi kasing ganda ng iba, iyon lamang ang nagpapakita na ikaw, ang pinuno ng sekta ng Zuenjong, ay masyadong walang kakayahan. Kung ang iyong disipulo ng sekta ng Zuenjong ay gustong pumatay sa akin, hindi ba pinapayagan? Papatayin ko ba sila? Galit na tumawa si Yehan. Mula kay Muyu sa simula, kay Gao Banshan, at pagkatapos ay kay Gu Chen, ang tatlong taong ito ay gustong patayin siya. Kung gayon, bakit hindi sila mapatay ni Yehan? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga tao sa mundo ay nagulat. Nahaharap sa pinuno ng sekta ng Zuenjong, si Gaizong, ang Ninth Revelation Supreme, si Yehan ay naglakas loob na maging mapang-asar, nang hindi binibigyang pansin siya. Dapat mong malaman na si Yehan ay walang sino man dito maliban kay Li Tongshan, ang pinuno ng sekta ng Wushu. Anumang pag-asa, kapag si Gaichong ay determinado na patayin si Yehan, si Li Tongshan ay maaaring hindi kinakailangang lumapit upang protektahan siya alang-alang sa pangkalahatang sitwasyon. Ang lalaking ito ay talagang matapang. Pumikit si Chu Xiaoyao at ngumiti. Binata, sa tingin mo ba ay hindi ko talaga kayang patayin ka? Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam ng pag-usbong ng nakatagong balak na pumatay ni Gaizong. Bilang Supreme Ninth Revelations, hindi pa siya gaanong napagsasabihan ng isang nakababata, ipasa. Hindi nga, ikaw ang Ninth Revelation Supreme, paano ko magagawa ang pagdududa sa iyong kakayahan? Malamig na ngumiti si Yehan, at nagsabi, gayunpaman, may sasabihin ako sa pinuno ng sekta, ang Ninth Revelation Supreme ay hindi ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito, kaya, huwag mong masyadong seryosohin ang iyong sarili. Ang mga salitang ito ay nagparamdam ng pag-ikot sa mga labi ng maraming tao sa mundo, at ang mga mata ni Gaizong ay nanlamig sa sandaling ito, ang kanyang madilim na mga mata ay sumabog ng malamig na liwanag, na napagsasabihan ng isang nakababata, halos siya ay nasa gilid na ng pagsabog. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang natitirang tatlong pinuno ng sekta ay tumitig din ng mabuti. Imposibleng makita kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga kumikislap na mata. Hehe. Dahil nanalo na ang aking maliit na kaibigan, sa tingin ko mas mabuting huwag mag-aksaya ng oras at magpatuloy sa susunod na laro. Sa oras na ito, nang ang hininga sa pagitan ng langit at lupa ay tensyonado, isang magaan na tawa ang nagmula sa bibig ni Tian Yanzi, sinira ang tensyonadong kapaligiran. Nakarinig nito, si Yehan ay hindi nagsabi ng marami, at dumiretso sa kampo ng mga disipulo ng sekta ng Wushu. Kung si Gaizong ay talagang maglakas loob na kumilos ng walang ingat, hindi siya matatakot ni Yehan. Magiging sayang na panatilihin si Emperor Aoqing bilang isang libreng tog. Nakita ang pagbabalik ni Yehan sa kampo ng mga disipulo ng sekta ng Wushu, ang mga mata ng lahat na nahulog sa kanya ay binawi. Gayunpaman, kasunod ng mga pag-atake ni Yehan at sunod-sunod na pagkatalo ng mga master ng sekta ng Zuenjong, sa mundong ito, hindi gaanong tao. Ang mga tao ay naglakas loob na maliitin siya. Ang Yehan sa sandaling ito ay nagbigay sa kanila ng ilusyon na maaari silang makipagkompetensya sa isang master tulad ni Zia Xuanbing, dahil ang nakakatakot na kakayahan ng kalaban na lumampas sa antas ay nagparamdam na imposibleng malaman kung saan ang kanyang hangganan, na natalo si Gu Chendo na nasa gitna ng Grand Rank ng napakadali. Pagkatapos, paano naman ang pakikipagkita kay Zia Xuanbing na nasa huling yugto ng Grand Master? Sa puntong ito, maraming tao ang naghihintay nito. Gayunpaman, kasunod ng sunod-sunod na pagkatalo ni Yehan kina Gao Banshan at Gu Chen, ang sekta ng Wushu ay nanalo na ng 5 laro at natalo ng 3 laro. Ang mga disipulong dumating sa sekta ng Wushu ay lumitaw. Ako na, naglakad si Huang Qi at tumayo sa gitna ng parisukat na may tahimik na ekspresyon. Kabanata 1779. Nakita ito, sa kampo ng Chanfuman, ang mataas na ranggo na early stage master ay lumabas din mula sa kampo ng Chanfuman. Huang Qi, alam ng lahat ang iyong mabilis na espada, at ako, si Lin Tianxing, ay natuto na nito. Yumukod si Lin Tianxing kay Huang Qi. Hindi nagsalita si Huang Qi, ang kanyang kanang kamay ay nasa hawakan na ng espada na may walang pakialam na ekspresyon, at halos hindi siya lalampas ng 3 paghampas kapag nakikipaglaban sa isang kaaway. Bigla, ang mga pagsabog ng nakakatakot na puting liwanag ay sumabog mula sa katawan ng disipulo ng talisman na si Lin Tianxing noong araw na iyon, at pagkatapos ay ang mga hibla ng puting liwanag ay nagsama-sama sa isang ron, na lumulutang sa kawalan sa harap niya. Wu Fo, Su Pilan.
Nang lumitaw ang rune, malakas na sumigaw si Lin Tianxing, at kaagad, ang rune na iyon ay may taglay na makapangyarihang puwersa at dumiretso patungo kay Huang Qi upang sugpuin ito. Tawa. Hinugot ni Huang Qi ang kanyang espada, na kasing bilis ng kidlat, nakita lamang ng lahat ang isang kislap ng liwanag, at kaagad, ang nakakatakot na rune ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Nakita ito, nanigas ang ekspresyon ni Lin Tianxing, at ang nakakatakot na puting liwanag sa kanyang katawan ay muling sumibol, at ang mga puting liwanag ay nagsama-sama patungo sa mga rune na parang puting ilog. Gayunpaman, nang si Lin Tianxing ay gumalaw na lamang, ang pangalawang espada ni Huang Qi ay muling umiikot sa sandaling ito. At ang espada na ito ay ang kaliwang espada ni Huang Qi, mas mabilis at mas mabangis kaysa sa espada ng kanyang kanang kamay, ito ay lampas sa abot ng mga mata. Wow! Sa isang iglap, ang rune ay nabasag, at ang figure ni Huang Qi ay lumitaw sa harap ni Lin Tianxing na parang multo. Ang kanyang espada ay nakalagay na sa balikat ni Lin Tianxing. Natalo ka! Tahimik ang tinig ni Huang Qi, nakatitig kay Lin Tianxing. Binabati kita, ang iyong mabilis na espada ay talagang mabilis, ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang iyong pinakamabilis ay ang kaliwang espada. Ang mukha ni Lin Tianxing ay mukhang nalulumbay, ngunit siya ay natalo sa sitwasyong ito, at ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing ganda ng iba, kaya wala siyang masasabi. Talagang nakakagulat. Ang pinakamabilis na kasanayan ni Huang Qi ay ang kaliwang espada. Kung hindi siya na-expose sa sandaling ito, natatakot akong walang makakaalam nito. Ang pagkagulat sa espada ni Huang Qi ay nagparamdam din ng pagkamangha sa mga tao sa mundo. Kung pag-uusapan lamang natin ang bilis ng espada, natatakot akong walang sino man sa mundong ito na mas malakas kaysa kay Huang Qi ang makakapantay sa kanya. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa ay natapos na, nanalo si Huang Qi, ngayon ang Waxman ay nanalo ng 6 na laro ng sunod-sunod at natalo ng 3 laro, at ang Chan Fuman, na hindi pa natatalo, ay natalo din ng 1 laro at nanalo ng 7 laro pagkatapos ng pagkatalo ni Lin Tianxing. Ang susunod na hakbang ay nasa sa iyo. Ang aking kaliwang espada ay na-expose na. Ang mga kalaban sa likuran ay tiyak na mag-iingat laban sa akin. Sa tingin ko ay magiging mahirap na manalo ulit. Kalmadong sabi ni Huang Qi sa kampo ng mga disipulo ng sekta ng Wushu. Sa katunayan, ang pinakamalakas na kasanayan ni Huang Qi ay ang kaliwang espada, at nagawa niyang talunin si Lin Tianxing sa loob ng 2 galaw kanina. Ito rin ay dahil hindi inaasahan ng kalaban na magagamit din ni Huang Qi ang kaliwang espada, na mas mabilis kaysa sa kanyang kanang espada, at natalo ang kalaban sa pamamagitan ng sorpresa. Ngayon alam na ng lahat na ang pinakamabilis ni Huang Qi ay ang kaliwang espada, at sa susunod na kompetisyon, tiyak na magtutuon sila sa pag-iingat laban sa kanyang kaliwang espada. Sabi ni Zhuang Feiyo, sa amin, sina senior brother Ding Tian at ako lamang ang hindi pa nakakalaro, sana ay manalo tayong dalawa, kasama si Brother Ye, ang pagsulong natin sa pagkakataong ito ay tiyak na, syempre, ang pangunahing bagay sa ating panig ang kapangyarihan ay nasa kay Brother Ye pa rin, kung makikipagkita tayo sa mga eksperto tulad ni Zia Xuanbing, Zhu Dao Luoli, Mei Shanhai, wala tayong anumang tsansa na manalo, marahil si Brother Ye lamang ang makakapangibabaw sa kanila. Hindi nagsalita si Wang Dingtian, ngunit kailangan niyang aminin na ang sinabi ni Zhuang Feiyo ay totoo. Si Yehan ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang sekta ng Wushu sa kasalukuyan. Sabihin na natin, hindi nila kaya talunin si Gu Chen tulad ni Yehan. Ang lakas ni Yehan, sa ngayon, walang nakakaalam. Sa oras na ito, pagkatapos ng pagkatalo ni Lin Tianxing, ang Young Master sa midterm ng dakilang rango sa Chan Fuman ay lumabas at nakipaglaban sa ika-9 na labanan. Chan Fuman, Zhou Tian, malugod na tinatanggap ang lahat na hamanin. Yumukod si Zhou Tian sa mga disipulo mula sa 3 paaralan sa paligid niya, at mayabang na tumayo sa gitna ng plataporma, naghihintay sa kanyang mga kalaban na hamanin siya. Ako na, mula sa Immortal Sect, isang binata na may magandang ugali ang lumabas. Ang binata ay tila medyo mahinahon, na may espada sa kanyang baywang. Siya si Leng Feiyang, ang panganay na disipulo ng Immortal Sect, at ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Yun Zhongchan. Midterm Pick. Kabanata 1780. Nakita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay tumitig sa dalawa, at ang dalawa ay walang hindi kinakailangang komunikasyon. Pagkapasok sa larangan, nakita na bigla na lamang hinugot ni Leng Feiyang ang kanyang espada, at ang malamig na espada ay nakaturo kay Zhou Tian, at pagkatapos ay ang kanyang mga hakbang ay maangin, ang espada ay sumama sa kanya, at ang lubhang nakakatakot na espada ay umiikot, at ang napakalaking anino ng espada ay bumalot sa langit na parang 10,000 espada.
Kaagad, tinuro ni Zhou Cheney ang kawalan sa harap niya. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw na parang dragon at ahas, na parang mga kawit na pilak na ipininta sa bakal. Isang napakalaking rune ang lumitaw sa kawalan sa harap niya. Kapunuan, tulad ng mga meridian ng katawan, ay masalimuot. Gayunpaman, sa napakalaking rune, mayroong isang lubhang nakakatakot na paputok na puwersa dito. Nang ang anino ng espada na tumatakip sa langit ay bumalot kay Zhou Tian, sumigaw si Zhou Tian sa kanyang bibig, sige. Si Muran, ang maliwanag na mga rune ay parang isang napakalaking kalasag, na kumikinang ng maliwanag, at sumugod sa anino ng espada na puno ng langit. Sa isang iglap, ang anino ng espada ay umindayog pababa sa langit, at nang bumagsak ang anino ng espada, ang nagniningning na rune ay biglang sumabog, na nagiging mga alon ng walang katapusang kapangyarihan at tumama sa langit. Sa ilalim ng epekto ng ganitong uri ng kapangyarihan, ang mga anino ng espada sa buong langit ay halos gumuho. Sakit ng espada, agarang pagpatay. Ang liwanag ng espada sa kamay ni Leng Feiang ay sumayaw, at ang mga anino ng espada na halos gumuho ay biglang nagsama-sama, na bumubuo ng isang aurora-like na matalas na espada, na agad na sumugod sa kawalan na puno ng walang katapusang kapangyarihan. Ang bilis ng espada na ito, kung gusto mo talagang ihambing ito, ay hindi mas mabagal kaysa sa kaliwang espada ni Huang Qi. Ang mga espada ni Leng Feiang at Huang Qi ay natitirang sa apat na sekta. Kung si Huang Qi ay nasa rurok din ng gitnang yugto ng Grandmaster, ang labanan kay Leng Feiang ay magiging napakakapanapanabak. Ganito ang palihim na iniisip ng mga tao sa mundo. Chan Fu, sirain. Nang ang nakakatakot na butas ng espada ay dumaan, ang mga daliri ni Zhou Tian ay lumalangoy sa kawalan na parang dragon at ahas, at pagkatapos ay lumitaw ang isang gintong rune. Ang rune na ito ay lubhang nakasisilaw, na parang gintong araw. Sa rune na iyon, mayroong isang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Boom! Bigla, ang gintong rune ay nabasag, at ang mapanirang kapangyarihan ay kumalat na parang alon, na pamunit sa nakakatakot na liwanag ng espada na sumugod. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi nababawasan, at ang bilis ay hindi pangkaraniwan, kaya ang reaksyon ng isang mandirigman na kasing lakas ni Leng Feiang ay kalahating tibok na mas mabagal, at siya ay nagtamo ng malubhang pinsala. Natalo ako. Si Leng Feiang ay hindi nagpakita ng pagkalumbay sa kanyang mukha, yumukod siya ng malaya, lumingon at umalis, ang puntong ito ay mas malakas kaysa kay Yun Zhongchan. At sa pagkatalo ni Leng Feiang, ang Chan Fuman ay nanalo ng 8 laro at natalo ng 1 laro. Ang paligsahan sa pagitan ng dalawa ay natapos na. Sa sandaling ito, isang master na hindi maaaring baliwalain ay lumabas mula sa kampo ng Yixianmen. Si Mei Shanhai, ito ay isang medyo mapagmataas at walang pakialam na mandirigma, ang kanyang hitsura ay hindi maganda, tila dalawang bagay lamang ang nasa kanyang mga mata, ang kalaban at ang espada. Nakita ito, ang lahat ay umaasang tumingin, si Mei Shanhai, ito ay isang batang mandirigma mula sa rehiyon ng Tianshu. Kaagad, ang lahat ay tumingin sa direksyon ng Zhuangman, at ngayon ay oras na para sa mga henyo ng Zhuangman na lumapit upang makipaglaban. Ang labanang ito, aminin naming natalo ang Zhuangman. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang Zhuangman ay wala man lang kahit kaunting intensyon na lumabas upang makipaglaban. Bahagyang ngumiti si Chu Xiaoyao, at hindi mapigil ang sumulyap kay Gaizong. Sa kampo ng kalaban ay ang young master na si Zhu Luoli, ngunit pinili niyang aminin ang pagkatalo, marahil dahil ang kanyang layunin ay hindi simple. Nararamdaman din ni Li Tangshan at Tian Yanzi ang puntong ito. Siyempre, ang Zhuangman ay sumuko, nanalo si Mei Shanhai ng walang laban, at bumalik sa kampo ng Yixianmen. Gayunpaman, nang si Mei Shanhai ay aalis na, isang master na hindi maaaring baliwalain ay lumabas mula sa kampo ng Zhuangman, ang blood knife na si Luoli. Ang hitsura ng kalaban ay nagparamdam na ang langit sa likuran niya ay tila natatakpan ng isang ulap ng dugo. Ito ay nagsasama-sama, ito ay lubhang nakakatakot. At ang titig ni Zhu Luoli ay nakatuon na sa gate ng Wushu. Nakita ito, ang mga mata ng Tiandijan ay nag-concentrate, sinadya ng Zhuangman na sumuko, ngunit pinaglaro si Zhu Luoli, tila ang kanilang layunin ay ang Waxman. Sa sandaling ito, matapos makita ni Wang Dingtian at iba pa ang paglitaw ni Zhu Luoli sa entablado, ang kanilang mga mukha ay naging pangit. Si Zhu Luoli, ang lalaking ito ay tiyak na inayos ng Zhuangman upang maghayganti sa Waxman, dahil bago iyon, paulit-ulit na hiniling ni Yehan ang Zhuangmen na nabigo at pinatay pa nga ang disipulo ng Zhuangman.